Hello guys! Hello! This is for Pisces. Okay Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. So, this is for the last week of 2025. Okay, last week na tayo ng 2025 Pisces. So, titingnan natin kung ano ang mensahe. Okay, so what's the message na kailangan mong marinig? This one is from Monday, December 29 of 2025 hanggang January 3 of 2026. So, one half 2025, one half 2026. Okay. So, let's check. Pisces. Okay, Pisces. Please connect your intuition sa lahat ng mga nanonood sa ngayon. Paki-connect ang intuition nyo sa mga mensahe, messages. Okay. Alright, Pisces. What's your first message? First message natin, Pisces, is the snow moon take root. 35-8. Okay. So, yung first card mo dito, sinasabi ng bara sa atin na kailangan nating huwag kakalimutan kung saan tayo nanggaling. Okay? So, like for example, kung nasaan ka man sa ngayon, make sure na maging parang tayo, grateful. So, we need to look back doon sa lugar, sa mga tao na pinagmulan natin. Okay? This is a snow moon. Ibig sabihin niya, wag tayo kasi pag snow is medyo or hindi medyo, talagang malamig siya. So, wag tayong maging malamig sa especially relationship natin sa ating mga ancestors. Okay? So, kahit na hindi maganda yung tratos nila sa'yo, like yung family mo, yung friends mo, yung dati mong nakasalamuha, make sure na still na naaalala pa rin natin sila. Okay? Okay, next card natin, Pisces. Okay. 3 cards, Pisces. Communication, 36. This is a snow moon again. So, sinasabi ng baraha dito na marami kang pwedeng gawin sa linggong ito. It's either ikaw mismo yung magsisend ng messages, ng communication sa ibang tao, or ikaw yung makakatanggap ng communication. So, sinasabi ng bara sa atin na be open sa lahat ng communication, Pisces. And yun, expect the unexpected. Talagang maraming communication, maraming information na darating sa'yo. Okay, next is the blood moon. This is karma, 2810. So, yun. Ang ganda ng barahang to kasi sinasabi ng baraha sa atin na kung ano yung sinesend out natin sa universe, yun din yung babalik sa atin. So, this is completion. So, sinasabi ng baraha na tapos na. Okay? So, you will receive a karma. So, hindi natin alam kung good or bad karma to. But in positive position, nakikita mo, this is 10, completion. So, ibig sabihin, yung mga tao Pisces na gumawa ng masama laban sa'yo, they backstab you, they betray you, parang ganon, ninakawan ka, nilait ka, sinet aside ka, or kung ano man na ginawa sa'yo, physically, mentally, spiritually, or kung ano pa man, babalik yung karma. Kung, yun nga yung sabi ko na lahat ng mga ginagawa sa'yo, ginagawa mo, ay babalik yun. Okay? Parang ano yan rubber band. Diba? So yun, there's a karma coming. And next card natin is the back moon. Okay? Prepare. So 20. Sinasabi ng balancer dito, Pisces, na you need to prepare. Okay? Ihanda mo ang sarili mo para sa paparating na 2026. Kasi etong reading natin, this is weekly. Pero, yung days na to is December 28, 28 ba? 29, 30, 31. So, 3 days ang 2025. And then, 4 days ng 2026. Kasi,
29 is Monday, so New Year is Thursday. So 3 days ng 2025, 4 days ng 2026. So sinasabi ng bara sa'yo dito, Pisces, na you need to prepare, okay? Ihanda mo ang sarili mo. So prepare yourself for the blessings, for the parang ano to protection, guidance, yun, biyaya, pagpapala, victory, success na posibleng darating sa'yo ngayong 2026. Okay. Okay, Pisces. So, let's clarify. Ano pa ba ang mga messages na kailangan mong marinig? Alright. Oops, sorry. Alright, Pisces. First card natin is Three of Swords. Three of Swords. This is Child of Cups. So, this is Ace of Cups. And, ano pa ba? Child of Pentacles. Six of Wands. Wow, this is victory and success. Congratulations, Pisces. And Explorer of Wands. Okay. Okay, Pisces. Yung first 5 cards mo dito, sinasabi ng barahan na, yun nga, sabi ko sa'yo, 3 days ng 2025, 4 days ng 2026. So, yung 3 of Swords na ito, this is the parang emotion, this is the energy, this is the vibration na meron ka sa 2025. Okay? Aminin mo man yan or hindi. Aminin mo man yan or hindi. The Three of Swords, okay, this is the emotion, the vibration, the energy for the 2025. Okay, so, may iba sa inyo dyan na betray, may iba sa inyo dyan na nasaktan, ninakawan ng pag-ibig, ng pera, ng opportunities. Kumbaga yun, given na yun, Year of the Snake, this is the parang shedding of the skin, letting go. Parang makikita mo kung sino yung totoo at hindi totoo sa harap at likod mo. So, maganda. Yung year of 2025 is hindi siya masama. So, halimbawa, may mga Pisces na nakaranas ng Three of Swords, umiyak kayo sa 2025 kasi na-betray, emotionally, physically, mentally, financially, or spiritually. Pero blessing in disguise yan. Kumbaga, yun, kung sino yung mga taong lumabas na masama sa 2025, tanggapin nyo na. Kasi yung 2025, talagang nakadestiny siya para ipakita sa mga tao kung anong klaseng tao yung mga nasa paligid nila. Okay? So, yun. Moving forward tayo, there's a Child of Cups and the Child of Pentacles. So, sa lahat ng pain, heartaches, sa lahat ng luha na iniluha nyo, sa lahat ng pagod, puyat na naranasan nyo sa 2025, there's a Child of Cups and there's a Child of Pentacles. So, ibig sabihin niya, kapalit, okay? Kapalit ng iniyak mo, ng luha, ng sakit, yung sleepless nights, di ba? Doon, eto sa mga Pisces na nasaktan. So, if ever na hindi ka naman nasaktan sa 2025, this message is not for you. But, for those Pisces na nasa Three of Swords kayo ng 2025, yung parang feeling nyo, pinasan nyo yung mundo, yung parang gusto mong ibalibag yung problema, parang ganon. So, eto siya, kapalit ng pain and heartaches ay Child of Cups. So, kapalit ng pain and heartaches, kapalit ng pag-iyak mo, ay new beginning sa relationship. So, i-welcome mo. Prepare yourself. Prepare yourself because there's an incoming emotional new beginnings, new start. So, like, for example, new friendship, new collaboration, new source of happiness, new source of inspiration, literal, maybe pregnancy, new babies, new business ventures, parang ganon. So, ibig sabihin, yung mga tao na nawala sa buhay mo, physically, like yung physical talaga or emotional, sa 2025, lalo na kung harsh yung naging way ng pagkawala, you need to let them go. Okay? Tanggapin mo na kasi hindi na sila, inalis nga sila ng Year of the Snake eh, 'di ba? So, yun yung mga tao ngayon, like for example ngayon na Pasko and New Year, you're parang grieving ka, nag-grieve ka kasi nawalan ka ng relationship,
nag-away kayo ng mga kaibigan mo or yung mga taong pinagkatiwalaan mo, yung kapamilya mo, dapat hindi ka nag-grieve. You should be thankful. Okay? Maging thankful ka kasi talagang yung year of the snake, magpasok pa lang ng year of the snake, alam mo yon sa sarili mo na lalabas lahat ng hindi totoo. So ngayon, lumabas na yung totoo, wag nating parang sayangin yung taong 2025, yung shedding na yon kasi talagang nakadestiny siya. So, kung ayaw na, wag mo nang balikan. Kung yung relationship hindi na nag-work, wag natin napilitin na mag-work. Okay? So, you need to welcome the new. Okay? So, may kapalit yan eh. May mga nawala sa'yo, may babalik. May babalik na like yung tiwala mo sa sarili, yung confidence, and may babalik na blessings, parang ganon. And, sorry, hindi lang relationship, yung pain and heartaches mo, in terms of relationship and money or spiritual, ang kapalit niyan, this one, and that one. So, new emotion, new love life, new feeling of excitement, diba? Yung feeling of excitement mo, okay? Makakaramdam ka ng sobrang excitement ngayong 2026 na to. Kasi parang yung parang mariredeem mo yung sarili mo eh. 'Di ba? Marireclaim mo yung power mo. So, there's a new beginnings about love life, about relationship, about money. Okay? So, yon dito ang maganda to kasi it's money. So, may mga iba sa inyo na pwedeng nalugi yung negosyo, nawala ng trabaho, na-demote sa trabaho, nag-retire ng maaga. And this 2026, this is the, parang new beginning siya, okay? May natapos, magsisimula ka. So, you need to welcome any opportunities and possibilities na pwedeng pagkakitaan dito. Kasi, parang yung gateway ng finances, ng gold, ng finances, ng diamonds, or kung ano man na nagsisimbolize ng money, ay bukas siya, okay? And, this is not only for Pisces, pero sa lahat ng zodiac sign talaga, guys. Yung 2026 is maraming opportunities ang posibleng magbubukas sa ating lahat. Okay? Six of Wands, victory and success. There's a promotion, salary increase. If there's an election, like sa government, may mga parang victorious na success na mangyayari. Okay? And yun, salary increase, higher position, graduation, papasa sa board exam, bar exam, or any types of exam, merong victorious na success talaga. So, parang marami kang matatanggap na congratulatory messages. Congratulations, Pisces, ganito. And Explorer of Wands. This one is napakaganda doon sa mga Pisces na mahilig magbiyahe. Mahilig kayong mag-travel or mahilig kayong mag-explore. Okay? This is not only places, pero doon yung iba na mahilig mag-explore ng relationship, yung iba na gustong mag-explore ng mga food, ganyan, yung gusto mong malaman lahat ng klase ng, kahit hindi ka nagte-travel, pwede mo yan na matikman yung pagkain, libaw, nasa Pilipinas ka, gusto mo matikman yung pagkain sa Europa, you just research it, and after, pwede kang bumili ng mga ingredients, gawin mo sa bahay, gano'n yun. So, marami kang madidiscover, okay? There's a discovery doon sa mga walang capabilities na mag-travel. Pero yung mga mahihilig mag-travel, maybe you will travel several times this year. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito na you're excited. You're excited for this year, for the travel plans, moving in, moving out, pwedeng lipat ka ng bahay, magka-career move ka, career change, or maybe business yan, or kung pa man. Alright, so, let's check. Ano pa ba? Ang daming energy ng Pisces ngayon. Alright, so, this is reverse temperance. Okay, so this is reverse temperance. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na we need to be very, very patient this week.
Okay? We need to be very, very patient this week. So, aside from, like, halimbawa na we're waiting for something, kailangan nating maging mapasensya. Hindi lang this week, kundi ngayong 2026. Okay. Reverse na Explorer of Cups. So, dito, nakikita ko, mayroong iba sa inyo dyan na, like for example, yung mga ibang Pisces na ayaw magkaroon ng relationship. Like for example, galing ka sa toxic na relationship, love life, maybe, just relaxing ka lang sa linggong ito. Pwedeng wala kang time or wala kang, wala ka sa mood para makipag-met sa mga, sa mga bago, kung may mga bagong relationship, ganyan. So, yung linggong ito ay, parang, you will spend with your family, siguro yung mga immediate, okay? Child of Swords, and yun, hindi lang love life ang magsisimula, hindi lang emotion, hindi lang pera, magsisimula din yung mga good news, diba? Like for example, dati parang wala kang natatanggap na regalo, wala kang natatanggap na information, communication. So, this week, sinasabi ng barahan na maraming revelation, maraming sekreto kang malalaman, or maraming mga tao yung magko-confide sa'yo. Marami kang kwento na malalaman. Alright, so let's check for the last two cards. Last two cards natin is Elder of Swords and Elder of Wands. So, dito din, sinasabi ng baraha sa'yo na sa trabaho to sa trabaho. Kung makikita mo to, sinasabi sa trabaho na to na kung mayroon na Pisces dito nag-a-apply kayo ng trabaho bago pumasok yung 2020 ngayon mismo, be patient, Huwag kayong magsisettle sa isang trabaho or negosyo na ayaw nyo, okay? Just because kailangan nyo ng trabaho, papasok kayo ng ganun. Hindi. Kung ano yung gusto nyo, kung ano yung interest nyo, yun ang kailangan yung pasukin. Kasi this year, ng 2026, ay maraming opportunities ka na makikita. Kumbaga, marami kang pwedeng pagpilian. But because of impatience, 'di ba? Kaya nga sinasabi sa atin, maging mapasensya tayo. Pwede kang magkamali sa mga choices mo. Okay? Lalo na sa paghahanap ng trabaho. And dito sa Elder of Swords, sinasabi ng baraha sa atin dito na huwag tayong masyadong magpadalos-dalos Pisces, okay? We need to secure kung ano talaga yung gusto natin Kumbaga, yung 2026 ay hindi na ito yung dating ikaw, okay? Kasi normally yung mga Pisces people pleaser, mabilis gumawa ng decision, sa paghawak ng pera, masyado kayong yung parang bigay lang ng bigay. But this year, sinasabi ng barahan na magiging sobrang matured ka. Okay? Maraming learned lessons ka na dadalhin from the previous years papunta dito sa 2026. Okay? Thank you guys. Bye!